Banal na Diyos, aming amang nasa langit, salamat po sa umaga pong ito. Purihin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong kaluwalhatian. Napakabuti mo, O Diyos, at wala kang katulad. Kayo ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Kayo ang Diyos na di namin mapaglilihiman, sapagkat ang lahat ng bagay sa iyo ay nalalantad. Patawad, Panginoon, anuman po ang aming mga kasalanan, anuman ang aming mga pagkukulang. Dalangin po namin, O Diyos, na minsan niyo pa kaming i-bless sa oras na ito at hugasan ng aming mga kasalanan upang kami ay makatanggap ng aral na nagmumula sa iyo at patuloy kaming pagpalain nito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming samo at panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Kaya kamayan mo ng katabi mo, sabi mo, good morning. 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 Okay. Makakaupo na tayong lahat. Ang mensahe natin, pinamagatan natin itong ang tunay na pag-iimpok ng kayamanan. Tunay na pag-iipok ng kayamanan. Pakiulit. Ang tunay na pag-iipok ng kayamanan. The true saving of wealth. The true saving wealth. Ang tunay na pag-iimpok ng kayamanan, mga kapatid, ayon po sa Ebanghelyo ay nakatuon sa pag-iimpok ng espiritual na kayamanan sa halip na material na pag-aari. Ang aral dito o talinhaga ay tungkol sa mayamang hangal na nagpahiwatig at ang paghabol sa pansamantalang kayamanan ay walang kabuluhan kung hindi ito ginagamit para sa kabutihan sa kapwa at sa pagpapaunlad ng ating relasyon sa Diyos. Una, ang material na kayamanan ay pansamantala. Pakiulit. Ang material na kayamanan ay pansamantala. Material wealth is temporary. Dapat alam natin yan. Yung kayamanan sa daigdig na ito ay pansamantala lang. Ang mayamang hangal ay gumugol ng kanyang oras, ng kanyang kalakasan, sa kanyang pagpapalaki ng kanyang kamalig para sa kanyang mga ani. Ngunit, hindi niya naisip na ang kanyang buhay ay maaaring mawala ng saysay anumang oras. Yun yung totoo. Yung kanyang kayamanan ay hindi niya madadala sa kabilang buhay. Kahit ano yung laki ng pinagawa nating bahay, kahit gaano kaganda yan, at kahit gaano karami sasakyan na nakuha natin, nabili natin, Kalawangin lang yan. ang lahat ng ito ay temporary. Ang sabi sa Mateo chapter 6 verse 19 to 20, mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Paano mangyayari na ang material na bagay ay ang lahat ng kayamanan sa daigdig na ito ay pansamantala lamang at hinihimok tayo na mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit?
Paanong mangyayari iyon na makapag-iipon tayo ng kayamanan sa langit? Mangyayari lamang yon kung ang ating focus, yung ating attention, bagamat nasa mundo tayong ito, dapat yung isip mo nasa kabilang buhay. Mawawala ang iyong hangarin na mag-ipok ng napakaraming bagay dahil ang iniisip mo ay nasa kabilang buhay. Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 17, ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. Lahat daw po ay mapaparam. Lahat ay mawawala at lahat ng kinahuhumalingan. Mawawala. Di ba, lahat naman ng tao kaya nagtatrabaho, kaya nagpupuyat, kaya nagpupunta sa iba't ibang bansa, nagtitiis na hiwalay sa pamilya, dahil yung hangarin niya ay para lamang sa sandaigdigan na ito. Tandaan nyo ha, hindi dito issue yung kayamanan. Ang malaking issue dito, paano mo ginagamit ang iyong kayamanan para masalibutan at ng lahat ng kinahuhumalingan, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang pagkabuhay natin, magpakailanman, naandoon yan sa taong sumusunod sa Diyos. Ito ang mga taong matatag sa buhay, may mga taong madaling magalit, may mga taong madaling manghina, pero may mga taong kahit batikusin mo ay nananatiling matatag. Depende yan kung paano niyang tinatanggap ang salita ng Diyos. Tandaan natin ang lahat ng kayamanan ay material na bagay lamang. Pangalawa, ang tunay na kayamanan ay ang pagiging mayaman sa Diyos. True wealth is being rich towards God. Ang pagiging mayaman sa Diyos ay nangangahulugan ito na una, pagiging mapagbigay sa kapwa. Pangalawa, pagpapakita ng kababaan ng loob at pagkilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Pangatlo, pag-iimpok ng kabutihan. Yung kayamanan sa Diyos ay ang pag-iimpok ng kabutihan. Umpisahan natin itong una, dahil mapagbigay sa kapwa. Halimbawa, pagtulong sa mga mahihirap. Sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito yung verse 39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sino yung nagbibigay? Sino yung matulungin sa kapwa? Ito yung mga taong, sino sila? Yung nasa pangalawang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Napakalaki kasing kasinungalingan. Mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapwa mo. Napakalaking kasinungalingan yan. Mahal mo ang Diyos, pero yung kapwa mo hindi mo mahal. Napakasinungaling po niyan. Huwag na tayo magturuan. Yung sarili mismo natin ang pakanilay-nilayan natin. Kasi kung talagang mahal mo talaga ang Diyos, wala kang pinipiling tao pakisamahan. Wala kang tinatanging tao na pupwedeng pakisamahan. Dapat lahat kaya mong pakisamahan. Hindi dahil sa tao na yan, kundi dahil yan ay utos ng Diyos.
ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Hindi mo magagawang magbigay at tumulong sa kapwa mo kung hindi mo mahal ang Diyos. Dahil ang larawan ng pagmamahal sa Diyos ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa. At sino yung taong tumutulong sa kapwa? Yan ang larawan ng taong mayaman sa Diyos. Pangalawa, sino yung mayaman? Pagpapakita ng kababaan ng loob. Sino yung mababa ang loob? Ito yung mga taong kinikilala nila na ang lahat ng pinagmumulan ng kailangan natin ay galing sa Diyos. Kapag alam mo, kapag iniisip mo ng puso mo, ramdam mo, namumuhay ka sa katotohanan na ang lahat ng kailangan mo ay galing sa Diyos, matututo kang magpakababa. Pag alam mong kaya mo, magkakapera ka, dahil may hanap buhay ka. Hindi mo kailangan ng tulong nila dahil may sahod ka. Dahil kaya mo sa sarili mo, napakainin mo yung sarili mo. Kaya mo yung sarili mo na asikasuhin mo to. Kataasan yan. Mayabang yan. Simbolo ng kayabangan yan. Na ang lahat kaya mo. Hindi mo kailangan ng tulong ng kasama mo. Napakayabang mo. Sino yung taong mababang loob? Alam niya, wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay niya. Yan yung mga taong mababang kalooban. Itinuturing niya sa kanyang sarili na wala talaga akong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay ko. Ang katotohanan, sabi nga man o God without man is still God. Mananatiling Diyos ang Diyos kahit alisan mo siya ng tao. Kahit hindi ka maglingkod sa Diyos, mananatiling Diyos yan. Kahit hindi ka magbigay diyan, mananatiling Diyos yan. But man without God is nothing. Yun, wag natin pagmamalakihan ng Diyos. Amen? Yun po yung katotohanan na ang mga taong mayaman sa Diyos, mga kapatid, ay yung mga taong may kababaan ng loob at itinuturing niya ng lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Sa Filipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Sino daw yung mayaman? Na ang kayamanan ay galing sa Diyos. Sila yung mga taong gagawa hindi para papurihan, para makita, para ipagmalaki at hinahamak naman ng iba na walang ginagawa. Tandaan natin yan. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Huwag ninyong ituturing na magaling ako kaysa dyan. Dumuduty ako ng higit kaysa dyan. Sumusunod ako sa mga leader natin kaysa sa mga yan. Huwag natin ihambing ang ating mga sarili sa kanila. At huwag tayong gagawa dahil hangad nyo lang na kayo ay makita at makilala. Wala kayong kababaan ng loob at hindi ito hahantong sa tunay na kayamanan ng Diyos. Ang tunay na kayamanan ng Diyos ay yung mga taong mababa ang kalooban at naniniwala siya ng lahat ng bagay sa daigdig na ito ay galing sa Diyos. Ano pa ang palatandaan ng mga taong tunay na kayamanan ay ang pagiging makadiyos? Pag-iimpok ng kabutihan.
Halimbawa po sa paggawa ng mabubuting gawa na magbigay tayo. Tao nag-iimpok ng kayamanan, ibig po sabihin, kapag ang bahay mo sa taas, tumutulong ka sa kapwa mo, hindi ka nagmamalaki, hindi ka nagkukumpara ng ginagawa mo, nakapagtatayo ka na ng haligi sa taas. Inaapi ka, pero mahal mo pa rin sila, napakatindi na yan. Sino yung tunay na naglilingkod? Yung mga taong sinisiraan, harap-harapan, kahit talikuran. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, inaapi, pinagtatawanan, tinatarantado ng kanyang kasama. Pero, hindi nagagalit. Ang requirements ng paglilingkod, dapat matatag ka. Dapat pinagtatawanan ka dito, nire-reject ka dito, pinag-uusapan ka dito, tinatakwil ka dito, pero ayaw mo umalis. Yan ang tunay na naglilingkod sa Diyos.